Vanjo Marano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ngayon ng sipo eggs. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin gumamit ng shrimp, boiled quail eggs, frozen green peas, cream of mushroom, table cream. Pwede rin tayong gumamit dito ng heavy whipping cream, water chestnut, carrot, onion, butter, at garlic. Gagamit din tayo dito ng konting cooking oil at ng water. Siyempre, gagamit din tayo ng salt at ng ground black pepper. Handa na ba kayo? Umpisa na natin. Umpisa natin to sa pamamagitan ng pagtunaw ng butter. Ininit ko lang tong cooking pot at nilagay ko yung butter. Papabayaan lang natin tong matunaw at kapag natunaw na to, lalagyan lang natin ng konting cooking oil. Kailangan natin maglagay ng cooking oil para nang sa ganun hindi masunog kaagad yung butter. Makikita nyo ngayon na halos tunaw na yung butter. Ilalagay ko na itong kaunting cooking oil at papabayaan lang natin itong maghalo. Iinitin lang natin sandali at pagkatapos nito, igigisa na natin kaagad dito yung shrimp. Guys, ang gamit ko dito ng shrimp, yung sariwang shrimp. So, ang ginawa ko, tinanggal ko lang yung head at yung shell nito. At syempre, dinivay na rin natin o tinanggal na natin yung bituka nito. So, ang gagawin natin dito, igigisa lang natin sandali. Ang gusto nating mangyari dito, maluto natin yung shrimp ng bahagya at the same time, makuha ng butter and ng oil mixture natin yung lasa ng shrimp. At pagkatapos nito, tatanggalin lang natin sandali yung shrimp dito sa ating pinaglulutuan. Itatabi muna natin to at habang naitabi natin yung shrimp, iluluto muna natin yung ibang mga ingredients. Makaraan nating baliktarin yung shrimp at maging orange na yung kulay nito. Tatanggalin muna natin. Sigurado ako na ngayon malasa na tong ating butter and cooking oil mixture dahil naluto na natin dito yung shrimp. So, ang susunod natin gagawin dito, igigisa naman natin yung onion at yung garlic. Itatabi muna natin yung shrimp at maya-maya, ibabalik naman natin ito ulit. Ito na yung onion. Lalagyan lang natin ng mabilis. Igigisa natin. At ihalo ko na rin kaagad dito yung minced garlic. Alam nyo, simpleng-simple lang lutuin itong sipo egg at napakabilis pa. So pagkatapos na natin igisa itong mga vegetables na to, ilalagay natin itong carrots. At papabayaan lang natin maluto ito ng ilang minuto. Ilalagay na natin yung frozen green peas. So ang gamit ko dito, pagdating sa carrot, yung sariwang carrots ang gamit ko. At gumamit din tayo ng frozen green peas. Pero kung gusto niyo mas mapabilis yung inyong pagluluto, pwede kayong gumamit dito ng frozen mixed vegetables. Kung sa ganun, hindi na kayo maghihiwa ng carrots. Ilalagay nyo na lang siya dito diretso. Lulutuin lang natin yung green peas. Sandali. Mga ilang minuto lang. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung water. Unti-unti kong ilalagay yung water. Pero hindi basta-basta water itong nilalagay ko. Since sariwang hipon ang gamit natin kanina, may pagkakataon tayo na gamitin yung lasa ng hipon para ihalo dito. So ang ginawa ko, since merong ulo yung hipon natin at may shells, dinikdik ko lang yung ulo hanggang sa lumabas yung juice nito at yung juice na yun ay hinalo ko sa tubig. At ito ngayon yung hinalo natin dito. Maganda to dahil mas nagpapalasa to sa ating sipo egg na dish. Haluin lang natin ito sandali. At pagkatapos, ilalagay na natin yung eggs at yung shrimp. Dahan-dahan natin ilalagay yung boiled quailed eggs. So, yan yung ating quail eggs. At yung hipon na naluto na natin kanina. Dahan-dahan lang natin itong ihalo.
Then ilalagay na natin yung cream of mushroom. So dilata ng cream of mushroom ang gamit natin dito. Haluin lang natin. Madaling-madali lang. At gagamit din tayo ng table cream o ng heavy whipping cream. Kung ano yung meron kayo dun sa dalawang yun. Haluin natin ulit. Lalagyan na lang natin to ng water chestnuts. O kung meron kayong singkamas, pwede rin natin gamitin yon. Naglalagay ako ng water chestnuts para medyo crunchy itong ating dish na to. Yung mararamdaman kayong konting crunch. Alright. At lalagyan na lang natin to ng salt and ground black pepper. Pagkatapos nun, ililipat na natin to sa isang serving plate at isi-serve na natin. Ito na ang ating final product pagkatapos natin magluto. Di ba guys, katakam-takam? Alam nyo ba na mas sasarap pa ito kapag dadagdagan natin or lalagyan natin ng minced ham habang niluluto tong ating sipo eggs? Kung gusto nyong malaman yung exact recipe o yung exact measurement sa mga ingredients nitong ating sipo egg recipe, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com at makikita nyo ito doon. At syempre, bukod doon, marami pong mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panunood nitong video. Ito na ang ating sipo eggs.